Eto na, mga kababayan, ang nakakakilabot na breaking news. Grabe itong pasabog ni nung kabaro ni Master Sergeant Gutesa. Nako po, magkukwento ito mga kababayan. 'Di ba may mga sinabi si Gutesa na tagadala ng bilyon-bilyon na pera. Nako po, ikukwento nito. Totoo kaya mga kababayan na siya yung kasama na nagdala ng pera doon sa Forbes Park? Nako po, ito kasi nababasa ko sa komento mga kababayan eh. Siya kaya yung kasama? Nako, mga kababayan, dumarami na po ang pumapalag at talagang nagsasabi ng katotohanan. Kaya pala pinipigil nila si Gutesa na ayaw magsalita dinidiscredit nila. Ngayon mga kababayan, ano kaya ang masasabi ng kapwa niya Marines kay Gutesa? Naku mga kababayan, magugulat kayo dito. Di ba ngayon malapit na ang merong dadagundong na malaking balita ngayon. Na pati yung Malacanang nagdidelirio. Talagang natataranta na. Umamin pa si BBM na nababahala siya sa mangyayaring malaking rally ngayon na 3 reliyon na malalaki. Kasama ang Iglesia ni Cristo. Magrarally di umano na uukit ito sa libro ng kasaysayan. Ang papalag, ang bangga, ang babangga giba-giba. Hala ka, mga kababayan. Nakikita nyo naman yung iba ngayon. Nagpapanik na. Isipin nyo, Iglesia ni Cristo, JIL, at KOJC magsasanib di umano. Na talagang natunugan ng mga pinklawan, dilawan. Nako po mga kababayan, ito na ba ang pinakamalaking people power na magaganap mula noong 1986 na pinabagsak ang gobyerno noon sa pangunguna ni FBR, ni sino mga ito, si Ponce Enrile, yung matanda na, si Gregorio Honasan. Itong darating na mga araw ay may pasabog na malaki. Nako, totoo kaya ito mga kababayan ko? Na kahit sa ilalim ng lupa, dadagundong ito. Sino ang pipigil? Ala ka mga kababayan. Kaya lahat naka-alerto na, naka-red alert. Pati yung Malacanang, bantay sarado talaga. Ngayon mga kababayan, itong pasabog ng kabaro ni Gutesa, naku, nakakagimbal po ito. Ano kaya ang nalalaman nito tungkol kay Marin Gutesa? Nasaan ba siya? Naku mga kababayan, eto na po. Magugulat kayo dito. Ano kaya ang revelasyon na sasabihin ng kabaro ni Gutesa na lumapit kay Marcoleta na ngayon pilit ginigiba ng mga, alam nyo na, si Ping Lacson, ginigiba si Marcoleta. So ngayon, eto na po, pakinggan nyo po ito. Magugulat kayo dito. Nako, eto na bang pasabog mga kababayan ng mga Marines? Hala ka. Sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig. Alam nyo na, hindi ko nababanggitin, nilayo ko ng mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako o yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo dun sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo dun sa malalaking kampo, halimbawa Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Yung transaksyon mo sa loob, uutusan ka nung concerned office na yan
magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon, nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang secretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Yan. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado. Ang pipirma doon, yung sekretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o sekretary lang. Marami pang nagsasabi doon, nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso nyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Oh, di ba? Ang kasuhan yung sekretary ng abogado, yung pumirma doon. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon, hindi na yun magrereklamo, di ba? Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon. Yung pwede namang siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya, tatakutin siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganoon ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Attorney, kung hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon, alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Ganoon lang panakot. Ang dali lang yan. Di ba? Simple lang. Siyempre si attorney, ano na yan, talagang parang nasindihan na yung point niya yan. I-deny na niya. Pero bibihirang mangyari yon. Ito pa, yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tap Gute, hindi nyo kilala yung tao. Nako. Ako, kilala ko siya personal. Halaka. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Halaka. Grabe. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kaalaman ng hindi nakakaalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na. Halaka. Yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Nako po. Kapasok na pala ito. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Tap Gute yung pinaliwanag ko. Yan, mga kababayan. Nako po, nakakapasok pala ito sa Forbes Perk Nako po, sinasabi ng mga komento. Nako, eto na. Kakagulat po ito, mga kababayan. Matindi pala itong kasama ni kabaro ni ni Gutesa Alam niya palang sekreto. Nakakagulat po itong balitang ito. Anong sinasabi ng komento dito, mga kababayan? Check natin yung sinasabi ng komento dito. So, ito yung mga komento. Naku, galit na mga tao. Ito po. Check lang po natin, mga kababayan. Naayos lang po natin. So, ito yung komento. Naku, ito na. Correct ka, apong retired. Advance talaga mag-isip si Master Sergeant Gutesa. Kung kasi doon pa lang sa pagtanggi niya sa inalok na witness protection, mas tiwala siya sa kapwa Marines. Ika nga sa motto nila, honor, duty, and valor, karangalan, katungkulan, kabenihan, mas gustuhin pa nilang
mamatay na may dangal. Marine ka apong retired. Grabe, mga kababayan. Matindi mga revelation na ito. Hindi tanga ang isang Marines, retired man o hindi, para pumasok sa mga ganyang sitwasyon. Sa matindingang bakbakan, di yan umaatras dahil ang sinumpaang para sa bayan, nakamarka na sa puso't diwa nila. An elite force of the country that can never be underestimated. Hindi yan basta papagoyo dahil part ng training nila ang SAIWAR. Kaya kung bakit di siya nagpasakop sa witness protection at di dumalo sa invitasyon. Sabi nga, sir, until I advance mag-isip, may big salute to Marine that is stand on his ground. Agree but sometimes disagree. Example, notary, paano kung yung seal niya gawang rekto? Ginawa lang nung signatory advance thinking din, papatawag totoo ba ikaw na nagpanumpa? Damay-damay na against the wall. Hearsay at cannot withstand in court. Nga kasi naming names at bahay ni implicating political person sa may tagaturo. Halaka. Go Marines, go one for all and all for one. Ingat ka, Gute. Always salamat. May isang Gutesa na may prinsipyo. Tama na. Di siya papa-unlock kapag tinawagan siya sa Senado dahil babalik ta rin siya ni Lacson, Soto, Pangilinan at Tulfo. Ayan mga kababayan, matindi po mga banat po dito. So yan, ano bang masasabi nyo dito? Itong ano pala ni Gutese, kabaro niya, nakakapasok din pala sa Forbes Park So, kayo bang mag-react mga kababayan? Yan lamang po ang ating bahagi, isang like po at isang share at isang subscribe. Salamat po.